Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Teka lang, alisin ko lang tong ilaw kasi masyadong maliwanag, sumasakit ang mata ko pati ulo. Yan lang mas maganda kasi kapag maliwanag para lumilinaw yung video. Sa napansin ko lang So itong bida natin, babae. Pwede kayo mismo to, person nyo, or anyone na malapit sa inyo. Basta may babae dito. Ito yung bida, dito sa spread natin. May dishonesty tayo dito, kaya nang di kita. Ayan. Kaya nang di pa rin kita. Ayun na, dishonesty. Kaya nang, ang dilim na. Basta, dishonesty to. Dishonesty, sorrow. Stars. At woman, So, probably nangyayari na to sa iba sa inyo. Naka-encounter sila ng dishonesty. Ba't madumi to? May someone na nag-lie sa kanila, or nag-cheat, or nag-betray ng trust nila, na yun ang cause ng sorrow doon. Okay? Sorrow, disappointment, sadness, despair, grief, suffering. Ngayon, ano ba, hindi matanggal, Ngayon, nanditong star. Ang dating sa akin, let's say na-confuse yung iba sa inyo. Masira na yata to. Na-confuse yung iba sa inyo dahil sa kawalan ng direksyon or kasagutan regarding dishonesty. Kung totoo nga bang nag-lie, or totoo nga bang nagbabagong buhay na yung nag-lie. Ang dating magkakaroon na ng clarity. Okay? Ngayon, kung nag-one-on-one session na at nagsabi na ng kanilang side ng totoong nangyari, syempre mahirap ang forgiveness, diba? So at first, mahirap. Pero tingin ko, since nandito na itong the sun, the sun, ano ba ito? The star. Focus kasi ako dito since nandito na itong star, yan din kasi ay may kinalaman sa healing or positive outcome. So, blessing in short. So, depende. Ano bang gusto nyo mangyari? Makabati ba? Or makuha yung clarity na gusto nyo? Basta ang mahalaga, makukuha nyo yung healing or clarity. Or potential outcome na gusto nyo mangyari.
Or sabihin natin, ang gusto nyo mangyari ay mag-confess na lang, di ba? Possible din dito yun sa star. Magiging intention card kasi yan eh. Ayaw nyo matanggal talaga, men. Parang kandila yata to. So yun, masabi ko kanina, potential outcome, positive outcome. So yan, yan the thing. Ayaw matanggal. Ayan, stress ako dito, ayaw matanggal talaga. Kahit anong kutkut ko. Kabibili ko lang nito eh. Ay, kailan ko ba ito binili? 2024 pa pala to. Ba't may ganun? Anyways. So yan, probably nangyayari na tong dishonesty kasi nauna na siya eh. Bago pa tong babae. Pero at least, di ba? Nandito yung star. Yun ang malaga. Kumbaga, oo, sad. Sad nung una, sorrow to eh. Pero since nandun yung the star, mapapalitan ang sadness ng saya in the end. Ngayon, pangalawang senaryo. Dito hindi sinabi kung sino yung nakaaway, ano. Ang sabi lang ay ang bida ay babae. Hindi sinabi sino nakaaway niya. Siguro babae to eh. Ito, di mo naman masabi kung babae rin to o lalaki. Eh, babae yun eh. Dishonest ay babae. Regardless kung sino ha, kasi general reading naman to. Basta ang key, may naging dishonest sa kanya. Or nag-lie, nag-betray. Regardless kung sino. Ang mahalaga eh, yun nga, kakabati rin. Okay? Or makukuha yung clarity, confession na gustong mangyari. Pero malaki ang possibility na babae. Siguro 70% babae. Kapwa babae. 30% lalaki. So, case-to-case basis. May court dito. May court na prison, ano? Parang ano na to? Supreme Court na ba to? May prison eh. Sabagay, court official naman yun. Teka ha. Mabuo ko sa isip ko ano ba yung sinasabi dito. Ayan, naging 3 pa kamo. Ano kaya to? So, meron tayo ditong court official, tapos prison, eto ship rider, saka ano, site. Ano kaya nangyari dito? Bakit lumabas to? Ano kasi to eh, court official. Para siyang ano, parang nasa Supreme Court. Judge, lawyer. Inisip ko nga kung ano eh, case ba to? May prison kasi.
Kasi kung ito ay all about case, case, legal case, hearing, na kailangan dumaan sa Supreme Court or sa court official like barangay captain, mayor, governor, police. Basta may kinalaman sa government, sabihin natin ganoon. Government official. Kaya may may prison tayo doon. O sabihin natin government to. Ay, tower pala yung government. May something kasi na parang lumilimita. Or parang natrap, nakulong. Kasi imprisonment. Parang imprison. At may tayo. Site. Na parang dating mabigat yung case. Let's say, nag-cause ng matinding damage. Like accident. Sinadya. Violence. Danger. Nag-cause ng matinding danger. Ano kasi ito? Or sugat. Kasi kung ganun yung case, may progress na dito. May moving cards kasi ito May makakarinig na kayo ng progress or feedback mula sa case kung ganun yung case. Na parang final ng iba sa inyo or kakilala nyo na nag-file ng case, whether siya yung victim or suspect. Basta may na dito, progress na ng case, may feedback. Ngayon, reasonment. Let's say, walang ganon. Walang case, legal case, walang important document, legal documents, legal matters na inasikaso. Asikasuin. Court official. Niisip ko kung pwede ba itong doktor? Kasi may imprisonment doon. Sabihin natin hospital to. Kasakit. Kailangan matinding decision or observation ng doktoral. Let's say ganun. Ito nga sabihin natin may kinalaman sa surgery, aksidente, kailangan i-surgery or nasaksak, napako, nasugatan in general. Makakauwi na yan lalo na kung nangyayari na, kasi nauna to kung nangyayari na, let's say kayo to or kakilala nyo or baka mangyari pa lang, makakauwi din yan kasi moving cards nga itong dalawang to. Hindi sila magtatagal sa hospital or kung nasa hospital na nga, edi pauwi na yan. Saglit na lang itatagal niya doon sa hospital. Or baka uwi na siya rin agad-agad. Lalo kung minor case lang. Na, yun nga, hindi naman ganun kalala in a way na yung surgery ay tahi-tahi lang. Sa kamay lang. Hindi naman necessarily kailangan hospitalize kung mababaw lang. Kailangan lang ipitin yung dumudugo para hindi na magdugo, syempre. So, ganun, kung minor lang,
minor case, uwi rin yan. Ngayon, natatagal tayo dito. Boring na kasi pag tagal ng spread. At wala na rin akong maisip. Doon na tayo sa susunod. Teka, 15 minutes. Dito tayo sa tarot. Ito. Gamit ko naman to. Pero this time kasi kumain ng oras kasi yung kaninang spread. Wala tayong masyadong exposure dito sa tarot na to. Apatin na natin. Buti na lang nahuli yung Ace of Swords. Pero tingnan natin anong mabubuo ko dito. Ang cute ng cards, no? Ang lit nga lang. Pero cute. Sana yung creator nito i-remake nga to, recreate, palakihin niya. Lang, nagagandahan ako sa deck na to. Yun nga lang liit. Anyways, 7 of Pentacles, Temperance, 2 of Swords, Ace of Swords. So, naghihintay dito ng all about, kaya to? Harmony? Agreement? Reconciliation? Pero at first, mukhang malabo Kasi sabihin natin may indecision dito or doubt. Pero at least, di ba, sabi ko nga kanina, buti na lang sa dulo yung Ace of Swords. So, from doubt, indecision, difficult choice, stalemate, nag-move yung 2 of Swords papuntang 1. So dito may may resolution, solution, realization, victory. Victory, truth, clarity, breakthrough. So in short, may answer na dito. Okay. So for some reason naghihintay yung iba sa inyo. Probably nangyayari na to, na karoon ng kaaway yung iba sa inyo, or misunderstanding, miscommunication, disagreements, arguments, conflicts. Okay? Hindi ko alam masabi ko sino. Kasi lang to description. So, kung gano'n yun ang nangyayari, whether nangyayari na to, or mangyayari pa lang, pero mas tama to sa nangyayari na. In short, magkakaroon na dito ng reconciliation. So, from waiting dito sa topic ng reconciliation, kasi nga, at first, walang may gustong umaksyon. Wala ring may gustong makipag-communicate. Pero dito, communication din to. At least dito, may may communication na, may dito, may justice, or kakaroon na ng sense of power, kasi parang powerless dito So yun lang. In short, may depende kasi kung anong nangyari. May na siya dito, reconciliation, agreement, or win-win solution dun sa ganong klaseng case na may conflict or gulo, chaos. Baka patawaran na rin siguro, depende. But anyways, ito na naman yung taro pala,
Apatin ko na lang ulit para mabilis. Ace of Swords ulit yung dulo. 2. Tapos ito 1. Excuse me. May High Priestess tayo. Sino kayang bida dito? Dalawa tao. Pag ganyan, dalawa tao. Energy sila. Magiging energy tong dalawang to. Wala tayong bida, katulad kanina. So, meron tayo ditong High Priestess, Emperor, Page of Pentacles, Ace of Wands. Ano kaya to? Well, ang dating sa akin, pag-execute to pag-execute regarding intuition or truth. Pero may Page of Pentacles. Ito sa Ace of Wands. Sa topic ng ito, Page of Pentacles, ambition, desire, or pag-explore ng ibang career, source of income, business. So sa topic ng execution, 'di ba? Sabi ko kanina, execution ng na may kinalaman sa truth, intuition, tungkol sa pag-explore ng different career or another source of income, magkakaroon dito ng initiative sa pag-take ng action. So in short, may potential outcome dito sa period na to. Kung kakaroon ng willingness or willpower na magkaroon ng desire para tawag dito, i-pursue yung career, business, o dream niya in general, ambition. So, lahat yan ay posible. Or mamamanifest kung mag-take action dito. Magsisimulang mag-take action. Or karoon ng baby step to take action. Ay, 24 minutes na pala to. Babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang yung mensahe na si tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kaya lang mukhang isang card na lang ilalagay ko. Ay, isang card na lang. Hindi nyo nakukunin yung yung mensahe. Kasi, in general na lang pala, no, isang card lang kukunin ko dahil kulang na ako sa time. So, ito na yung general advice sa period na to. Kasi, kanina may chance pang makapili pero isa lang card. O, sige na nga, dalawa na. Kasi, ang tinong sinabi dito. So, sabi dito, pride only breeds quarrel. Ito medyo mahaba. So, dito ako mag-e-end. Sabi naman dito,
A friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.